Jen. Torre, isiniwalat ang pananakot umano sa kanya ni dating Pangulong Duterte. Ibinahagi ni CIDG Chief Mush, Gen. Nicolas Torre III ang isang insidente kung saan umano'y sinubukan siyang takutin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya ay magsilbi ng warrant laban sa kanya. Ayon kay Torre, ipinaalala sa kanya ni Duterte ang posibleng mangyari sa kanya kapag siya ay nagretiro na sa serbisyo. Nangyari ito sa isang pagkakataon na siya ay tumanggap ng responsibilidad na magsilbi ng legal na dokumento sa isang mataas na opisyal ng gobyerno, at sa pagninilay ng insidente. Nagsalita si Torre tungkol sa pangyayaring iyon. Ayon kay Torre, naging marahas ang pakikisalamuha niya sa pamilya Duterte. Isinasalaysay niya na habang naglalakad siya sa isang hallway, nakasalubong siya ni Hanilet Avancena, ang partner ni dating Pangulong Duterte, at itinulak siya nito. Itinulak ako ni Hanilet. Tinabig niya ako at malakas ang pagkatabig niya noong nagkasalubong kami sa hallway, ani Torre. Ayon sa kanya, ang pangyayaring ito ay nagdulot ng kanyang pagkaabala at napahiya siya dahil sa hindi inaasahang pangyayari. Bukod sa pagtulak sa kanya ni Hanilet, inilahad din ni Torre ang insidente kung saan tinuligsa siya ng anak ni Duterte na si Kitty Duterte. Ayon kay Torre, malinaw sa video ang insidente kung saan siya ay minura ni Kitty. Nasa video naman na minura ako ng kanyang anak, Kitty, pahayag ni Torre. Dito, nagbigay si Torre ng paglilinaw na hindi lamang pisikal na pananakit ang naranasan niya kundi pati na rin ang mga salitang hindi maganda mula sa pamilya Duterte. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi pa tiyak kung magsasampa siya ng kaso laban sa pamilya Duterte, o kung anong mga hakbang ang susunod niyang gagawin upang itama ang mga ginawa sa kanya. Hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging hakbang ng pamilya Duterte kaugnay ng isyong ito, at kung ito ba ay mauurong o magpapatuloy sa legal na proseso. Ang mga pahayag na ito ni Mush, Gen. Nicolas Torre III ay nagbigay ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at mga mambabatas. Sa mga ganitong uri ng insidente, nagiging usap-usapan ang mga posibleng epekto sa imahe ng mga opisyal ng gobyerno at ang pagiging makatarungan ng kanilang mga kilos. Maraming mga tao ang nagnanais na mapanagot ang mga gumagawa ng mga ganitong aksyon, habang ang iba naman ay nagtatanong kung ito ba ay isang bahagi lamang ng isang masalimuot na laban sa politika. Sa kabila ng lahat ng ito, isa sa mga pangunahing tanong ay kung magiging isang halimbawa ba ang sitwasyon na ito para sa iba pang mga opisyal ng gobyerno at mamamayan na naglilingkod sa kanilang bansa. Sa mga darating na araw, tiyak na magiging isang malaking isyu ang kaganapang ito, at ang mga hakbang na gagawin ni Torre at ng pamilya Duterte ay magtatakda kung paano malulutas ang isyong ito sa isang makatarungang paraan.